Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin natin ang weekly horoscope for March 23 to 29 para sa may mga air signs. So that's Gemini, Libra, and Aquarius. This is for your sun, moon, and rising zodiac signs. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung sun, moon, at rising mo, importante kasi siya. Sa dulo po ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can use the thanks button sa baba o yung join button. Private readings po and spell works, you can message me naman po. Ay, kasama si Mira. Si Mama Mira with her 5 dumplings. May naman siyang anak. Okay, so air signs, kamusta na nga ba kayo? So we have here number 52. Magical Map Shifter. Literal, ramdam mo ba yung changes? Nararamdaman nyo ba yung mga nagbabago sa paligid nyo? I mean, andoon na, nagsimula siya a few weeks ago na din na parang may mga tao na medyo hindi kayo comfortable ng kasama, may mga lugar na parang hindi nyo na gustong puntahan, and may mga ginagawa kayo or iniisip na parang andoon na parang tama, pina-question nyo na tama pa bang isipin ko to? Tama pa bang bigyan ko ng time yung time and energy yung mga gantong bagay? That's normal. That's okay. Sabi ng mga card sa'yo. Kasi nga, from ng card mismo, nagkakaroon na ng shifting. Ang kumbaga, in a way, nagmamature yung mga targets mo sa life. Nagmamature ka sa mga agenda mo. Nagmamature ka doon sa mga ninanais mo for yourself. And this is very important, sabi ng cards. Kasi, sabihin natin, parang kiniklear nung universe yung daan para sa'yo para makapag-dire-diretso yung path mo. Sa mukha lang parang ang tagal, pero di ba ng mga ilang linggo na naghintay ka, ilang buwan. Pero ang dami na sa inyo ngayon. Naka-move na kayo sa pwedeng different relationship or different residence or different career path. Pwede rin different na course na pinili nyo. So the cards are saying, wait lang, meron pang mga minor details na kailangang asikasuhin bago mag-full blast na. Kumbaga yung mga sa kalsadang dadaanan mo, yung mga maliliit pa na mga bato, yung mga nakaharang pang mga kahoy-kahoy, tatanggalin din yan. Para andoon na magkaroon ng clear path yung daan mo. Papakuha si Mikay. So, ano ba yung crossing mo as of now? So, we have here is number 13, solitude. Actually, hindi naman siya crossing Natutuwa ka kasi andun yung point na nagkaroon ka ng moment of isolation. Solitude. Nagkaroon ka ng oras mapag-isa. Ang dami mong iniisip na natanggal na sa iyong isipan. Ang dami mong mga agam-agam, madami kang mga alalahanin na talagang, sabi natin, nalinis na. At andoon na nagkakaroon ka ng peace of mind. And natutuwa nga ako kasi ang dami sa inyo, mga air signs, mas nakakatulog na kayo ng maayos. Andoon na mas kampante na kayo sa sarili nyo. Andoon na mas ramdam nyo na mas okay kayo kumpara noong mga nakaraang mga buwan or mga nakaraang araw. So, ang hirap may anak, di ba? So, andun yung point na sinasabi ng card. Hindi siya actually crossing pero it's more on of an opportunity para mabigyan mo naman ng relaxation yung sarili mo. Mabigyan mo ng chance yung sarili mo na medyo makahinga sa mga nagaganap. Na magkaroon ka ng chance para mapag-isip-isipan mo, mapulido mo din yung mga pinaplano mo, mapulido mo din yung mga target mo. Huwag ka masyadong magmadali. Dami sa inyo nagmamadali na gusto nyo ng magkaroon ng movement. Huwag muna. Kasi this is a moment where the universe needs you to recharge. Kasi, dude, kapag ito, biglang nag-push through yung mga plans ng universe sa'yo, ay, ura-urado to, mabilisan to, at for sure, wala kang magiging pahinga. So, ngayon pa lang,
get ready and medyo i-prepare mo yung sarili mo sa mga, kumbaga, take this time for rest. Pero ano ba yung desired card mo ngayon? Number 6, Mountain. Okay. So, according to the card din kasi, pinapala sa'yo na, alam yung parang, you want something big eh. Meron kang hinihiling, maybe in different aspects ng life, no? Maybe, meron sa inyo naghahanap ng long-lasting relationship, or merong gusto niya na maging successful siya, para maging blessing siya sa family niya. And I'm also seeing here na meron iba na na gusto niyang makaalis ng bansa. Kasi andoon na gusto niyang maipakita hindi lang sa ibang tao, pero lalong-lalo na sa sarili niya, na kaya niyang mabuhay ng mag-isa. Well, one thing, sabi ng universe, saglit lang. Ando naman yung punto na ginagawa ng universe to para sa'yo. The thing is lang kasi, napakita ng card of the mountain. Andoon na, bago ibigay sa'yo itong hinihiling mo, ang tanong ng universe, prepared na ba yung heart mo? Prepared na ba yung puso mo para doon matanggap yung mga pagpapalang yon? Kaya mo ba na panghawakan na yung mga, kumbaga sa isang tao na bibigyan mo ng, sabihin natin, ng kutsilyo. Of course, hindi ka magbibigay ng patalim sa isang bata kasi hindi niya alam paano gamitin to. So, doon tayo sa mga magbibigay sa mga matured na. Same thing din. Ang gusto malaman ng universe, prepared ka na ba para i-handle yung mga blessings, yung mga gifts na ibibigay sa'yo ng universe? Kasi if not, then take this time na wala kang masyadong ginagawa para ma-train mo yung sarili mo at ma-prepare mo na rin yung heart mo for it. Now, your foundation kasi, we have here is number 5, goblins. Well, sabi nila, ang goblins daw usually is medyo gahaman. Ayan. Andun na talagang pera kung pera ang gusto nila. Well, andun kasi na opposite sa'yo eh. Ano yung point na hindi man pera yung naibigay mo, pero kasi resources mo to eh. Pwedeng oras mo, nag-invest ka ng emotions, andoon na nagbigay ka ng panahon, ng lakas mo. Pero andun yung point na, in a way, nauubos ka, naramdaman mo na ang dami mong naibigay. Pero parang, ano yung naging kapalit? Ano yung naging exchange? Parang hindi naman sa maghihintay ka ng kapalit, pero ano yung return of investments na nangyari? Was it good? Kasi wala ko nakikita dito eh. Andoon na parang ang naging labas para sa'yo. Kumaga parang sabi natin, nagbigay ka ng 70%, 30% lang yung binalik. Parang binuo lang. Para masabi, 100%. Pero on the point of contribution, mas malaki na ibigay mo. Mas matindi yung nabitawan mo. And andun yung punto na naramdaman mo na parang ang hirap din pala. Parang ngayon mo lang naramdaman na parang nakakahinga ka. Ngayon mo palang naintindihan na pwede din pala na hindi ako masyadong nagbibigay. Pwede naman pala na tumatanggap din ako. Pwede naman palang tumanggi. Kasi yun yung isang bagay na hindi mo magawa dati. Which is pupunta tayo sa task mo. Number 11, balancing act. So, the card is also showing din kasi na literal, you try to balance things around you. Alam mo yun to the point na parang kulang yung binigyan. Sabihin natin, si Pedro, binigyan niya si Juan ng 5 pirasong, ng baso na konti yung laman. Alam mo yung to be, para maging fair, pipilitin mong ikaw ang magpuno nun. Pipilitin mong ikaw ang magbigay. Pipilitin mong sa'yo manggagaling. Just to make sure everything is balanced. Just to make sure that everything is okay. Pero andun yung punto na, okay nga ba yun? Okay, paano, yung tipong, paano ka naman, di ba, Mikay?
Kasi hindi pwedeng puro give love on Christmas Day lang tayong lagi. Andoon na sinasabi ng cards na you should learn also how to make sure na yung mga nakikita mo, hindi i-correct mo lang, pero you will go to the source of what is wrong. Kasi tulad ng example natin, si Pedro nagbigay ng tubig na hindi sa baso at hindi man ganun kapuno. Ang question nito, bakit hindi mo in-address yun kay Pedro? Bakit ikaw nag-take ng accountability para punin yun? Kasi ang ending nun, ulitin ni Pedro yon, hindi na-address yung root of the problem. Ang nangyayari, ang pangit ng term, in-enable mo, parang hinahayaan mo na iisipin ni Pedro, ay, okay lang pala, dyan naman si air sign, dyan naman si Gemini, si Libra, tsaka si Aquarius para punan yung kulang ko. No. Hindi pwede yun. Kasi, that is unfair sa end mo naman. So, ano ba mangyayari na magiging ikaw in the future? Okay, pero makong card. So, we have here is number 46, coming apart. Okay, so, this card is actually advising na in the future, siguro, tawagin natin siyang yung favorite term ko, the good selfish. Hindi masama maging selfish. Actually, it's a good thing. Kasi, gusto ko ipaalala ulit sa'yo na meron kang responsibility towards yourself. So, andun na yung pinapata ng cards dito is ibubuksan na universe yung avenue na kung saan may mga bago kang makakakonect na tutulungan ka nila to go more, to dive more, and be more. Andoon na the card is also advising na bibigyan ka ng mga sabihin natin mga tao na pwede kang matuto mula sa kanila and opportunities for you to expand in such a way na maramdaman mo yung welcomeness na hindi mo naramdaman dati. Na parang, ay, ito yung napaparamdam sa'yo ng mga taong to na kahit ano yung ikaw lang mismo is enough na makasama nila. And andoon na hindi nila hahayaan na sobra-sobra ibigay mo. Kasi dapat, ayun na, things needs to be fair. Kailangan pantay-pantay. Kailangan walang malalamangan. And medyo magiging bago sa'yo to kasi andun yung punto na masasabi mo na, ay, pwede pala yung ganong klase ng mga relationships, no? Na give and take ang mga tao, na walang naglalamangan at andoon na kapag merong hindi magandang ginawa, kusa na tinatama ng mga taong kasama mo. Kung nakaka-resonate ka sa reading, don't forget to subscribe, like, and share. And also, kung for private readings and spell works, you can message me. And if you want to support the channel, just click either the join button or the thanks button sa baba. Pero for now, ituloy natin yung reading ni Mami Kai. So, your physical environment, meron tayong number 41, unexpected visitor. I'm so happy para sa inyo. Now, this could mean, itong card na to, hindi lang na physical na bisita. Actually, it also means ng possible new opportunities. So, sa mga nag-iisip maybe for a career change or mag-shift kayo ng course, pwede rin naman nag-iisip kayo na bakit hindi ako mag-start ng business or mag-enroll ka to learn a new skill. Mali mo, ikaw pala yung next sa tarot card reader. Air sign, ito na yung moment that the universe is opening yung opportunity na yon para sa'yo. Binibigyan ka ng universe ng chance para mag-explore. Well, given pa na air sign ka, so andoon na learning is something na sabihin natin na kinakatuan mo, andoon na pinigiliwan mo kasi nagbibigay yun ng opportunity sa'yo para ma-exercise mo yung utak mo. Yung iba kasi parang, ay, aralin, ang gulo-gulo, sakit sa ulo. Pero pag air sign ni Kai, is gustong-gusto nila yon kasi gagamit nila yung best part nila, which is yung utak nila. Meron ka ba nanak? Di ba Aquarius ka? Ayun. So,
it's an opportunity for you for growth. Kasi every knowledge matutunan natin, it's also a stepping stone para umangat. Now, sa emotional environment mo, meron tayong 47, sacred pool. Okay. Medyo huwag kang masyadong padalas-dalas sa emotions mo, ha? Kasi, andoon na siguro sanay ka na ang dami mong iniisip, madami kang dinadalang bagay. But, pinapaalala sa'yo ng universe na not all the time, kailangan ay bit-bit ka. Ngayon, pinapaalala sa'yo ng universe na kailangan magkaroon ka ng moment para sa sarili mo. Magkaroon ka ng moment na kung saan, sabihin natin na magiging happy-happy ka rin naman. Kasi, the card is saying na masyadong nabugbog yung emotions mo. Yung iba nga sa inyo, nagpakabato. Para hindi nyo lang maramdaman yung pagod, hindi maramdaman yung bigat. Pero, gusto ipala sa'yo ng universe, ng sacred pool, na walang masamang umiyak. Kung kailangan mong ilabas yung naramdaman mo, kailangan mong kung kailangan mo umiyak, go. Kasi emotions yun eh. Huwag mong pahihirapan yung sarili mo. Kaya siguro may mga iba sa inyo nag-develop kayo before ng insomnia. So, andoon na, wait lang, hindi doon. Nag-develop kayo insomnia. Kasi masyadong bugbog yung utak nyo sa mga iniisip nyo. Masyado kayo nabugbog sa mga pinaplano nyo. Masyado kayo nabugbog sa problema ng ibang tao na hindi ko alam bakit kailangan problemahin nyo pa. Maybe because importante sila sa inyo. Pero kailangan mo din ng limit. Not all the time is andoon na kailangan maging available ka para sa kanila. Kailangan mo din maging available para sa sarili mo. At pagpatungan sa pusa na lang. Now, your desire, your hopes and fears we have here is compass. Pagod na ang aking air sign. Pagod na ba si Gemini, Libra, at Aquarius? Kasi parang andoon na, kung tatanungin kayo siguro, napagod na ako na lumalaban na lang ako palagi, ako na lang inaasahan. Meron isang kanta si Casey Tandigan, gusto ko yung sinabi niya nun eh. Parang ganun yung situation nyo. Na kanino sasandal ang sandalan, kanino iiyak ang iyakan, kanino tatakbo ang takbuhan. Make sense, di ba? Kasi parang naging ganun yung, setup mo, maybe sa work, or especially with your family, and some with your friends. Especially sa iba nyo, yung sa mga friends, parang andoon na hindi nila makita na you are emotionally down. Kasi parang nasanay sila na okay ka, nakahanap ka lagi ng solusyon, kalmado ka sa mga bagay-bagay, andoon na napapangiti ka. Actually, minsan nakikita sa mukha mo eh. Parang may subtitle ka. Pag galit ka, masaya ka, natutuwa ka, nainis ka. Kita na agad sa mukha mo at di ka magsalita. Then, yun, iniisip nila that you are strong, that's strong, na pwede ka nilang gawing sandalan, takbuhan at iyakan. Yeah, nakatuwa. Pero, andoon na, paano ako? Yun yung tanong mo eh. Paano naman ako? Hindi yan selfish. Hindi masama. Tama lang yun. Valid yun. And importante rin naman ikaw din. Wala naman nagsabi na kapag ikaw yung takbuhan, hindi ka na pwedeng tumakbo din sa iba. Now, in the future, meron tayo ditong number 12, slow and steady. Akala mo slow and steady making future? Hindi. Naka-reverse siya. There will be major changes sa life mo, especially in terms of your finances. So, medyo andoon na. Huwag kang masyadong, sabihin lang natin, nagmamadali. For now, again, babalik tayo sa una mong card, o sa first two cards mo. Kailangan mo, since there are changes, kailangan mo bigyan yung sarili mo ng chance para mag-recharge, magpahinga. Kasi nga, bubulusok yung mga gagawin mo. And andoon na parang, alam mo yung parang kang isdang nilagay sa bagong malaking aquarium. Parang ganun yung magiging peg mo. Na parang, hala, bago to. Where am I?
So, ano you have a lot to explore. And this is something na gusto mo. Now, there will be merong iba sa inyo na parang nagbabalak kayo umalis sa ibang bansa. Push, siguraduhin mo lang maayos na yung passport mo, ha? Kasi andoon na this card is saying yes, it will be done para sa'yo. And andoon din na ang daming major changes na gagawin. But the most exciting part will be on your finances. Yung mga tipong possible, siguro, since financial growth to, pwedeng change of career to sa iba sa inyo. And andoon na iba naman magkakaroon ng idea. Ay, ngari, sabihin natin, ay, walang walang matinong pagkain sa pantry sa office. At hindi kaya ako gumawa ng group chat para tapos doon ako mag-offer ng mga meals na easy to cook. Like, tosilog, mga ganyan. Mga silog meals. Tapos, ilan-ilan lang kami para may extra income ako. Dude, wait for it. Kasi kapag ito binigay sa'yo, pak na pak to, sunod-sunod yung opportunities na ikaw na lang ang mawiwindang paano ka magpapahinga. So, sino nga ba yung deities mo sa ngayon? So, we have here Pluto, and we have here is the card of the moon. So, Pluto is number 10, completion, secrecy, and a wish to transform. Moon, emotions, instinct, and a wish to protect. Tama lang naman din. Huwag mo na ikwento yung mga plans mo kung kani-kanino. Hindi lahat ng tao ay marunong maging masaya para sa iba. Pluto and the moon is advising you. Gawin mo yung parang sa ROTC. What you see, what you hear, live it here. Meron yung kasabihan sa USA. Oh, what happens in Vegas stays in Vegas. Parang ganun yung gagawin mo. Kung hindi naman kailangan sabihin doon sa taong yun yung mga plans mo, wag. Kasi parang ganito siya. Yung silence mo is parang wrapper ng candy yan. Hanggang nakarap yan, hindi yan maamoy at madadamage ng mga langgam. Pero kapag naka-expose yun, alam mo na, ubus yan sa langgam. Same thing with you. Keep what you need to keep. Don't share what you don't need to share. So I hope nakatulong yung reading sa inyo. Tandaan, those readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. So, maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po dito sa Baguio City, kasama itong mga pusa, Mikay and Mimi. Have a great day. I'll see you soon.